Ayun guys, magbibigay lang po ako ng mga rason kung bakit nagtatae yung ating mga biik. So ano po ba yung mga pwedeng dahilan bakit nagtatae yung mga biik na sumususo pa lamang at yung bagong panganak pa lamang kahit yung doon sa araw ng pagwawalay. So mga rason po. So base po ito sa experience ko guys at isi-share ko po sa inyo. Para kahit paano meron kayong idea at meron kayong mga dapat gawin na para hindi naman mangyayari sa inyong mga biik. So ang pagtatae hindi po talaga naiiwasan yan dahil kasama na po yan sa pagbababoy. Pero pwede po natin na makontrol yung mga ganyang pangyayari. So una guys, yung dahilan si Mama Pig hindi pa totally magaling. So may nararamdaman pa, may lagnat, tapos namamaga yung didi niya, yung namumuo yung gatas, tapos pag nadidi ng biik. So isa sa dahilan po yun na nagtatae yung biik. Ang ginagawa kasi natin para maiwasan yung pagtatay, una sa inahin, gamutin po natin ng maayos. Meron akong procedure dyan kung paano gamutin. So dyan guys, effective po talaga yan. Yung iba kasi kontento na sa isang injection lang ng antibiotic. So yun lang. So hindi po sapat yun. Nanganganak po yan iilan po yung marami pong anak yan. So hindi po sapat yung isang inject lang na gamutan kapag bagong panganak. So pangalawang dahilan, bakterya. So sa kulungan natin, hindi natin nakikita yung bakterya, pero marami po talagang bakterya yan. Kaya nga ina-advise ko lagi na mag-sanitize. Kaya nga may pang disinfect dahil yun ang ginagamit natin pang disinfectant dito sa kulungan. So andyan lang yung bakterya. Yung pangatlo, yung nalalamigan. So kaya pag bagong panganak or taglamig, kahit nga na matagal na ipinanganak, 7 days, 10 days, kapag taglamig, nakakaramdam ng lamig. So heater. So ginagawa ko yan, pinapainitan ko po talaga yan. 100 watts nga yung gamit ko na ilaw para maiinitan po talaga sila. So yun po yun guys. Pang-apat na dahilan kung bakit nagtatay ang ating mga biik, yung mahina sa gatas, yung hindi sapat yung nakukuha nilang nutrients kay Mama Pig. Kumbaga weak po talaga yung mga biik. So isa sa dahilan yun kung bakit nagtatae. Kulang sa nutrients po. Basta mahina yung biik mo, hindi nakadidi ng maayos, isa sa dahilan yung pagtatae. So panglima, yung bulate. So kapag may bulate ang ating mga biik, so isa sa dahilan kung bakit nagtatae din po. So ang pinakamagandang gagawin, meron akong procedure dyan para maiwasan po yan simula pinanganak hanggang sa maiwalay. So una, yung gamot po natin, nagbibigay po tayo ng prevention. So Alamycin LA po kasi yung binibigay ko kapag nagputol ako ng unang procedure, first step ko sa mga biik para maiwasan yung pagtatay, yung pagputol ng ngipin saka yung buntot. So sinasabayan ko ng Alamycin yun, 0.2 ml once lang. Tapos yung inahin naman, so natural na, automatic na yun, ginagamot na natin. So may iwasan yung pagtatay guys, saka magiging okay kaagad si Mama Pig. Pag walang problema si Mama Pig, wala magiging problema sa biik. Kapag magka-problema si Mama Pig, automatic po yan guys, magkaka-apektado po ang mga biik niya, yung mga anak niya. Yan. So ang malaga sa bagong panganak, control mo na sa papakain kasi marami pang gatas yan Tapos tsaka mo na tuduhan ng pakain kapag nagamot mo ng maayos. Tapos mapapansin mo naman yan, mararamdaman mo naman yan kapag kulang yung pinapakain mo sa inahin mo. Pag kulang, dagdag. Pag sobra, bawas. Kasi masama din yung sobra sa inahin, lalo na sa day 1 to day 5 dahil ang mga biik mahina pa dumidi. So marami na akong ginawang video about dito. So Alamycin LA, sabay sa pagputol ng ngipin tsaka buntot, tsaka sabay din yon sa kapon, Alamycin LA. Yung kinakapon lang, nag-i-inject po tayo. Pwedeng Sustaline LA, Terramycin LA yan. Pwede po yan.
Ang importante dyan, yung dosage po. So yung dosage nasa bottle na mismo, nasa box na mismo yung instruction kung paano. So sundin nyo nila yan guys. Yun lang naman yung sinusunod natin, yung instruction doon sa bottle mismo. Tapos sa bagong walay. So importante sa bagong walay, kadalasan nagtatai po talaga. So huwag kayong mag-alala kapag hindi pa gaano kalakasan kumain yung mga biik ninyo kapag sa panahon na ng pagwawalay. Dahil natural lang po yan. Kapag naiwalay na yan, kinabukasan may na kumain, ang mahalaga dyan meron na silang idea sa lasa ng feeds. Kakain at kakain yan guys. Kahit sa unang araw hindi kakain yan, maingay dahil stress yan, nagwawalay. So pag nagwalay, mag-inject po kayo ng Alamycin LA din po. Sustalin LA, okay lang po. So for prevention po yun dahil iniiwasan natin yung magkakasakit dahil nga stress sila, madali silang kapitan ng bakterya. So maganda yung may protection. So pangalawa, yung pagtatain ng bagong walay. Ako kasi guys, pag nagwalay, hinahandaan ko yan ng heater. So di ba mainit ang katawan ni Mama Pig. So dumidikit yan sila doon sila kumukuha ng init kapag sumususo pa sila. So kapag iwalay natin, wala na yung inahin. So nagbabago yung temperature. So lumalamig. So isa sa dahilan yung malalamigan po talaga. Kaya kapag bagong walay, maglagay tayo ng heater sa mga biik. Kahit day 1, day 2, mapapansin kong tanghali, tulad ngayon, summer, kahit wala na yung heater sa araw. Sa gabi kasi malamig. So kailangan nila yon para protection din po nila yon dahil nga stress po sila. So sa pagpapakain, kontrolin nyo po muna sa pagpapakain dahil pinapractice pa natin yung intestine nila sa pagtunaw ng feeds. Kasi nga hindi pa sila sanay. Kapag napakain mo ng marami yan, kahit nag-inject ka pa ng prevention para sa pagtatae, kapag nasobrahan yan, magtatae at magtatae yan guys. Dahil nga yung bitoka nila, sensitive pa, nagagasgasan yan hanggang sa mauwi sa infection. So mahirap na gamutin. Kaya nga kahit anong gamot natin, hindi gumagaling-galing sa pagtatae. Ang pinakasolusyon dyan, pag nag-inject ka, nagbigay ka ng antibiotic, control po talaga muna sa feeds. Kapag bagong walay, stress pa po yan. So yun po yun guys, yung mga dahilan, rason, kaya importante din yung meron to po talaga tayong sinusunod na program. So meron na ako sinishare dyan guys. Alam ko makakatulong po sa inyo yan. Hindi ko ipinagdadamot yung mga na-experience ko dito, yung ikakabuti sa alaga natin. Isinishare ko po sa inyo. Kaya like ko sinasabi, panoorin nyo lang maayos ng video guys. Okay na po sa akin yan. Kasi kadalasan tanong, nasa video na yung sagot. So pero nire-replyan ko pa excuse me, pero nire-replyan ko pa rin. So minsan matagal ako mag-reply, limitado lang, tsaka marami po talagang nagme-message sa akin. So sinisikap ko yan, ma-replyan lahat. So marami naman akong napatunayan na effective yung procedure ko sa pamamagitan din po sa inyo, sa mga followers ko. Basahin nila yung mga comment section. Maraming nagpapasalamat dahil sinunod nila yung procedure ko, yung program ko. So thankful ako dahil nagtiwala po sila sa akin at maganda naman yung kinalalabasan. So yun lang guys, maraming salamat. Pag may tanong kayo kung ano yung video, yung konektado po sa video yung tanong po ninyo para po maganda yung usapan natin at maganda po yung may sasagot kong reply sa inyo. So yun lang guys, konting idea lang yan, pero yan po talaga yung nangyayari sa backyard lang tayo guys. Hindi na kailangan natin yung magturo tayo sa farm dahil baka tayo paturuan. So ito procedure ko sa backyard dahil alam ko po kung ano yung sitwasyon sa backyard. Yung mga farm na hindi nila alam yan sa sitwasyon, hindi mo siguro lahat, pero karamihan hindi nila alam ang sitwasyon nating mga kapwa backyard dog racers. Yun po yun talaga yung napapansin ko. So yun guys, happy farming everyone. God bless.